Yan, kuya, yan. O, iniimbitahan ka po namin sa aming simpleng kabahayan. Yan. Hinanda po ng mga... Kuya, dito ka. Glory to God, nakakatuwa. Nakakabless. Yan. So, nandito na kami sa simpleng Glory to God, bahay po. nagaling. O kuya, kaway ka po muna, Kuya Albert, sa mga KKB natin dito. Ayan. Ayan. So kuya, sa MFK po kanina, narinig niyo po yung mga tanong ng mga kabataan. Kung ano daw po yung advantage, disadvantage, yung about that. Pero bago po namin sagutin yung tanong ninyo, kuya, just introduce yourself po muna. Ako nga pala si Kuya Albert. Dati akong KKB. So, nag-start ako sa church as a KKB. Siguro mga year 2000, 2001. Wow, tagal. So, medyo masakit na yun. So, ayun. Ilang taon na po kayo, Kuya Albert? Sure ka? Gusto mo malaman? Yes, gusto ko na yung malaman kung ilan na taon na po kayo. 29 years old pa lang ako. Wow, Bata pa. bata mo. So, ayun po. Kuya, kamusta po ang love life niyo? Love life ko, ngayon ay sobrang blessed. Wow. Sobrang saya at pinagpapala ng ating Panginoon. So, ito po yung number one question namin sa inyo. Ano po yung tamang edad? Siyempre po, di ba po, sa mga kabataan ngayon, 12 years old pa lang po, nagkakaroon na ng karelasyon. So, Kuya Albert, ano po dapat yung tamang edad na para magkaroon ng o pumasok sa isang relasyon? Tamang edad para sa akin pumasok sa isang relasyon. 25, sure kayo? Ako, ideal is after nyo makagraduate and makapaghanap ng work. Tama. So, sabi ni Kuya, after makagraduate, graduate na ba kayo? Hindi pa. Sa college siya, baka sabihin niyo Sa college. Kinikliyan ni Kuya ang college. At matapos ng may trabaho na, kaya ng sustentuhan. O gano'n yung ideal age ni Kuya. So, Kuya Albert, ano daw po yung advantage kapag nasa tamang edad yung relasyon? Kapag nasa tamang edad na yung relationship nyo at handa na kayo, doon nyo mamamaximize na maibigay ko ano yung, maipahayag ko ano yung nararamdaman ko doon sa mahal mo. So, maipapaalam mo na siya sa magulang niya. At higit sa lahat, syempre, yung tamang age na yon is doon na kayo papasok kasi sa marriage part. Kung bata ka pa, medyo hindi pa set yung mind mo. So, dapat set na yung trabaho mo, emotion mo, isip mo, spiritually, tsaka dapat na ipag-pray mo. Yun, pinakahuli dapat na pag-pray. So, number 2 question, Kuya. Ano naman po yung disadvantage kapag, halimbawa, hindi pa po ako nakagraduate tapos nagkaroon na po ng relasyon. So, ano po yung disadvantage nun? O, pakinggan nyo to kay Givis, ha? Ang disadvantage ng early relationship is, para sa akin, actually maraming disadvantages Siguro magsasite lang ako ng ilang examples. So, ang disadvantage para sa akin ng early relationship is, hindi natin alam kung siya na ba talaga yun. Unang-una. Diba? Diba? Kasi, masyado tayong nagmamadali. And at the end, malalaman natin is hindi pala siya yung para sa atin. Diba? Pangalawa is, example, yung mga disadvantages ng early relationship. Of course, yung as a Christian, syempre lahat tayo mga Christian, di ba? So, malapit tayo sa tinatawag na kasalanan. So, sa early relationship, kapag nagsimula kayo ng maagang relasyon, malapit kayo sa kasalanan. Kasi may mga bagay, yung mga kabataan na hindi dapat ginagawa. Di ba? So, Kuya, for our last question, ano naman po yung
ma-advise nyo sa mga wala pa pong relationship at sa mga meron na po? Ano po yung magandang advice para sa mga KKBs na nandiyan at nasa labas? Okay, as a kuya ninyo and matanda ng KKD, YM na, ang advice ko sa inyo mga kabataan is matuto tayong maghintay sa right one. Diba? Actually, guys, ang prayer ko dati sa partner ko, Lord, siya na po sana. Lord, siya po, gusto ko po siya na. Mali po yung prayer na gano'n na ginawa ko. Guys, ang prayer natin dapat is, Lord, i-preserve niyo po ako at yung magiging partner ko sa tamang oras, tamang panahon na pwede na po kaming magkasama. Okay? Ayan, dahil naghintay si Kuya Albert, let's now welcome his loving wife. Ayan, yan, kasama po si Tita sa segment. Ayan, let's welcome Ate Chastity. Ayan, dahil naghintay si Kuya Albert, ayan, dito po ang kanyang loving wife. Ayan. So, ate, ano naman po yung mapapayo niyo po? Si Kuya Albert po may nabayo na po sa mga KKBs na nandito. So, ikaw po ate as a girl. Siyempre, naglalaban lang ate yung pagka-girl natin. So, ano po yung kaya niyo pong i-advise sa mga KKBs na nandito? Kaya actually, nagulat kasi ako. Akala ko kasi si siguro ang may advice ko lang sa inyo mga kabataan. Yun nga, yung sinabi nga ni Albert, makakapag-intay naman tayo. Darating at darating din naman ang panahon. So, huwag tayo magmadali and then enjoy nyo lang yung pagiging kabataan nyo. Yun. Ayun, mga KKBs. Ang sabi po ni at enjoy ang pagiging kabataan. So, ayun, KKBs, from our beloved brother, Kuya Albert, and his loving wife, thank you po sa advice na binigay nyo. And as a gift po, ito po yung binibigay ng Kristiyanong Kabataan para sa bayan. So, thank you po for your advice. Thank you po for that very inspirational love life. So, ayun po, this is Kuya Albert and his loving wife. And now, this is the show of MMK featuring Kwento Mo To. And we will be right back. Wow!